Yo! It's me, I'm back again, Kalingap Super Mario guys. Hindi guwapo, pero may itsura. Right! We're not as tough as Masakit naman po, hindi na tayo balikan. Kahit naman po, yung apat na mga anak ko, hindi ko po alam kung paano po sila mabubuhay. Alright! Magandang gabi sa inyong lahat. Umaga, tanghali, saan mang sulok ng mundo. Mega love shoutout sa inyong lahat at lalong-lalo na ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at lalong-lalo na din ni Kalingap Rab. Alright? It's me guys, Kalingap Super Mario. Tatak Kalingap. Let's go! Alright guys, for today's reaction video guys, no, ating reactionan itong buhay ni Jocelyn guys, no. Yan si Ate Jocelyn is meron din siyang 4 na anak at hiwalay din sa asawa, no. O, ang tanong nito guys, no, paano niya maitaguyod ang 4 na anak na wala din siyang trabaho at lalong-lalo pa hiwalay din siya sa asawa niya. Alright? So, wag na nating patagalin pa guys, no? Umpisa na natin ang pagre-react ngayon guys. Maraming salamat. Mga kalinga, gusto tayo. At puntahan po natin itong mga kalinga, ito yung bahay ko ni Jocelyn. Ay na po. Ay, morning po. Ay, Kumusta natin? ito okay naman po. Ilang ba anak niyo lahat? 4 po. Marami-rami. Marami talaga, 4. Hirap din ang sitwasyon nila. Bahay niyo po ito ate. Nakikiramtay lang kayo. Bali doon po ito sa tiya nito po. Yun lang, ang hirap. Nakikitira lang din sila. May mga tao rito. Gusto kita makausap ng personal sana. So, ito po, gunting na lang interview kay ate. Yan, si ate. Ano ba naman ate? Ako po si Jocelyn Rapper po. Jocelyn Rapper. Rapper. Ilan ba anak niyo lahat? Bali 4 po. Bali, 4. Ilan taon yung panganay? Panganay ko po ay 17 years old po. 17 years old. Yung bunso, ilan taon? Gusto ko po is pa-4 na taon. So, si Ate Jocelyn guys is meron siyang anak na 17 years old. Ang tanong dyan, kung kaya ba niyang mapag-aral yan ng kolehiyo sa sitwasyon niya ngayon o sa sitwasyon nilang pamilya ngayon na wala din siyang sapat na hanap buhay. Okay? At saka wala din siyang pagkukunan ng lakas kasi nga is siya lang din ang tumataguyod sa 4 niyang anak. Oo, mabuti na lang kamo at na-scout ito ni Kuya Brooks at nag-scout nito at nailapit ni Kuya Val Santos Matubang para kahit papano is matulungan. Okay? So, pagpatuloy natin guys, no? Salamat. Kasal kayo ng mister mo? Hindi po kami kasalo. Start ko po. Ay, hindi kayo kasal. Yung mga 4 na anak niya ay anak niya lahat sa'yo o may ibang ama? Hindi po, anak naman po sa akin lang po. Yung 4 anak. Yung 4 po, anak niya po sa akin. Ba't kayo nagpakasal? Puro po sa hirap din po ng buhay. Ngayon, nagka-hiwalay pa kayo. Tayo wala pa po. Ilan taon na kayo nag-hiwalay? Hindi, matagal na po, 1 taon. So, kasal siya ngayon. Wala po eh. So, ang tanong natin dito guys is, ano ang punot dulo kung bakit sila naghihiwalay, no? O, pwede kayong mag-comment down below, no? Kasi kadalasan naman talaga mga naghihiwalay na mga mag-asawa, kasal man or hindi kasal, mostly financial. Yan talaga ang number 1 na dahilan. Financial problem, lalo na marami silang anak.
So, hindi kaya talaga, no? Or ano man ang rason, tapos bakit siya sinasaktan ng asawa niya. Kahit naman siguro kung mayroong financial problem, kung sumikap sa buhay, wag naman sanang hahantong sa ganon, no? I hope na magkabalikan sila or kung ano man ang mapayo ni Kuya Val nitong si Jocelyn Rapper, no? Para kahit papano is lalaki ang mga bata na may tatay. Kasi mahirap lumaki yung mga bata na walang tatay. Meron nga silang nanay pero kulang yung isang pamilya. Hindi mabubuo ang isang pamilya kung walang tatay, guys, no? Okay? So ipagpatuloy natin, guys, no? Maraming salamat. Yung, kahiwalay na rin po kami. Ano yung mga anak mo, sinong papakain niya? Yung maliliit bata. Ay, ano po, tulong-tulong po ng mga kapatid ko. Yung panganay? 17 po. 17. Yung bunso, Yung bunso is 4 na taon. mga maliliit pa. Mga menor de edad. Wala kang trabaho, ate. Ayun po, wala po. Pag-asikaso ko na lang po sa mga anak ko. Ha? Pag-asikaso ko po sa mga anak ko. Ay, wala pa. So ang hirap, no? Ang hirap ng sitwasyon ni Jocelyn ngayon, guys, no? O, nag-asikaso nga siya sa mga anak niya. Obligado naman yun kasi siya naman talaga ang magulang. Pero ang tanong kasi dito, paano niya matustusan yung pangangailangan ng mga anak niya? Wala din siyang trabaho. Umaasa lang din siya sa mga kapatid niya. Yung pagkain na lang nila araw-araw, napakahirap yun. Oo, 4 na anak. Tapos nakikitira lang siya. Wala din silang sariling bahay. Okay? So, maraming nangyayari ng mga ganitong senaryo, guys. Hindi lang si Ate Jocelyn ang nakaranas ng ganitong problema, no? Mostly sa atin dyan sa Pilipinas, napakarami at hindi lang sa Pilipinas. Maraming mga ganitong sitwasyon. Okay? So, ipagpatuloy natin, guys, no? Akong trabaho. Ano plano na po? Plano ko po ay, siguro maghahanap po ako ng trabaho. Para lang mabuhay ko po yung mga anak ko. Suportahan ko po sila. Sa mga pangangailangan po nila. Lalo na po ngayon yung 2 anak ko po na high school. Tapos grade 11 po. Kaya kailangan po siguro magtatrabaho tayo para po sa kanila. Wala kang planong hanapin kung nasaan si mister mo? Siguro po, kung nasaan man siya ngayon. Nasa sa kanya na lang po yung kung maalala niya po kami. Kung ganito po yung nangyari sa amin, na nagkahiwalay po kami. Masakit naman po, hindi na So, kung kayo ang tatanungin dyan, mga viewers natin dyan sa baba, no? Sa comment section, guys, no? Pwede kayong mag-comment down below. Papayag ba kayong mabuo balik ang pamilya ni Jocelyn? Pero yung asawa niya is nananakit, sinasaktan si Jocelyn. Alright? Kaya nga, ang tanong ni Kuya Val is, wala ka bang plano na hanapin yung asawa mo? Alright? Napakahirap, no, ang sitwasyon din ni Jocelyn Rapper ngayon, guys, no? Paki-comment down below, guys, kung papayag ba kayong lahat na magkabalikan si Jocelyn at kanyang asawa. Okay? Kahit naman po, yung 4 na mga anak ko, hindi ko po alam kung paano po sila magbuhay. Pero, kailangan maging matatag po tayo. Maging matatag po ako para sa mga anak ko po. Para mabuhay po sila. Pero kung nasa naman po yung asawa ko ngayon, sana, maalala niya po yung mga anak niya. Kahit ganito po yung nangyari sa amin, na nagkaiwalay po kami. Kahit nagkaiwalay po kami, yung mga anak na lang niya po, sana maalala niya po. Kasi hindi ko po alam sa ngayon po yung nangyari sa amin na nagkaiwalay po. So, para sa akin, guys, no? Sa sitwasyon nila ngayon is hindi sila kasal.
para na lang sana sa mga bata. Ang mga bata kasi ang kawawa eh. Lumalaki ang mga bata na ah, hindi kayang tustusan ng kanilang nanay ang pangangailangan. Nang dahil din sa hirap ng buhay, wala din siyang trabaho, umaasa lang din siya sa mga kapatid niya. Yun ang kawawa kasi dito eh. Yung mga bata paano makapag-aral, yung anak niyang isa is ah, malaki na, magkukuliyo na. Yun ang mahirap. Kaya maraming salamat ni Kuya Val at kahit papano is nalapitan ni Kuya Val ito at maabutan ng tulong kahit papano, kahit man lang mabigyan ng bigas, kahit anong maibigay para lang is para sa mga bata or para sa kanilang lahat sa pamilya. Okay? So, pagpatuloy natin, no, maraming salamat. Medyo hirap din po talaga din ako. Ano ba naman ba? Ano ba ang dahilan bakit kayo nagwalay? Kasi po lagi po siyang nananakit. Yun ang mahirap, nananakit. Magaan yung kamay. Bakit po? Bakit ganun siya? Siguro po, kagaya po, siguro po may nagagawa po dito akong hindi maganda. Ganun po, siguro nakakasakit siya agad sa akin po. Nananakit siya agad. Pero, So, alam natin guys no na hindi lang sa sitwasyon ni Ate Jocelyn ang mga nangyari ng ganito. Maraming mga ganyang klasing tao na mga lalaki na nananakit ng asawa. Yan ang pinakamahirap talaga guys no. Oo, ang mga babae guys hindi yan sinasaktan. Dapat minamahal yan. Okay, pagkatapos mong anakan ng 4 na anak tapos makuha mo siyang saktan. At mabuti na lang guys na hindi sila kasal. Kasi nga mahirap kung kasal sila, nagkahiwalay sila. Napakahirap, no? Kaya shout out sa lahat ng mga lalaki dyan. Huwag niyong saktan. Huwag niyong saktan ang mga asawa ninyo. Oo, dapat mahalin ninyo ang mga asawa ninyo kasi nung kasagsagan pa nang nangliligaw ka, sinusuyo mo yan, di ba? Sinusuyo mo yan para mapa-oo. Tapos ngayon, pag nagiging kayo na magsama na kayo sa isang bubong, sasaktan mo lang yung asawa mo. Napakahirap, no? Napakahirap talaga. Pero hindi natin masisisi din. Meron talagang mga taong ganyan. Kanya-kanya tayong pananaw sa buhay. Pero para sa akin guys is napakamali talaga. Very big mistake kung magiging ganyan man ang sitwasyon. Okay? So ipagpatuloy natin guys, no? kaya nga po lang sinabi ko, kahit ganun po yung nangyari sa amin na nagkahiwalay po kami. Alang sa mga anak po. Ano maalala ko po. Kasi mahirap po talaga ngayon sa buhay kayo. Paano po mabubuhay yung mga anak ko. Alam ko po madali po sabihin na kaya po. Pero sa totoo po, mahirap pala po yung desisyon ng ganito. Nakakala natin madali. Napakahirap ng sitwasyon. Sa time po na nahihirapan ka, iisipin niyo po yung mga anak ko, kung paano ko mabubuhay po yun. Yun po yung nararamdaman ko po ngayon po yan. Para sa akin lang guys, no, as a reactor, no, kung wala na talaga silang tsansang magbalikan pa, kahit man lang sa mga anak nila. Yung tatay ng mga anak, kahit man lang magsustento siya buwan-buwan, no? Kung meron man siyang trabaho or kung ano man ang sitwasyon din ng tatay ng mga anak, kahit sustento man lang, magbigay man lang siya ng bigas, mga konsumo, kasi nga 4 ang anak. Napakahirap ang sitwasyon. Okay lang kung may trabaho itong si Jocelyn Rapper. Wala din siyang trabaho. Umaasa lang din siya sa mga kapatid niya. Kaya kung nasaan ka man ngayon tatay or husband ni Jocelyn Rapper, ako po'y nananawagan. Oo, suportahan mo po yung mga anak mo. Napakaawa po, 4 yung anak mong iniwan. Oo, maawa ka sa mga anak mo kung hindi na talaga kayo magkaayos sa asawa mong si Jocelyn. Kahit man lang para sa mga bata. Okay? Wala ka bang plano na kung sakaling pumunta rito at
humingi ng tawad. Ano mo to? Ay ka ba na kung sakaling makatulong kami, kakausap namin, tapos muli kayong pagbatiin, at ipapangako niya na hindi kanya sasaktan pa o ano man. Kami na ang maging garantor sa iyo. Pag sinaktan ka muli, ipakulong natin. Kung yun po yung magiging maayos ko na desisyon ko. Kung makikita ko po sa kanya na taos yung pag-iingay niya po ng patawad sa akin. Sana po. Sana hindi na po pangyayari ulit na palagi. Nanakit siya po. Yun lang naman. So, willing si Jocelyn Rapper na makipagbalikan kung taos-puso po yung asawa niyang humingi ng tawad para sa mga anak nila. No? Para lang mabuo sila balik bilang isang pamilya. Kahit hindi man sila kasal, pero may mga anak sila eh. May 4 silang anak na kailangan nilang tutukan yan kasi nga kailangan nila ng magulang at yung pag-aaral, yun ang importante sa mga anak talaga. Okay? So sana ay makita nila Kuya Val yung asawa nitong si Jocelyn Rapper para kahit papano is magkausap sila at sabi ni Kuya Val sila na rin na magiging garantor na para magkaayos sila kung hindi man talaga magkaayos kung sasaktan pa ulit ipapakulong, no? Kasi meron talagang ganyang lalaki, meron ganyang tao na nananakit ng mga asawa. At hindi natin yan sila masisisi kasi nga is kanya-kanya tayong buhay, kanya-kanya tayong ugali. Alright, so ipagpatuloy natin guys, no? Kung po yung hinihingi ko, sakali man po na mangyari ulit na magkabalikan po kami. Sana hindi maulit. Yung paulit-ulit po na ginagawa na madakit. Kasi kung asawa niya po, kailangan mahalin niya. Kaya lang naman yun. Kaya po kayo. Kung magiging maayos po yung buhay namin. Para po sa mga anak po. Tama. Para sa mga anak na lang talaga. Yung talagang pagbabago niya po, humingi ng patawad sa akin. Tatanggapin ko. Alak-alak po sa mga anak ko. Ayan na, may pabigas na si Kuya Brooks na bitbit. Malaking tulong yan. Salamat po. At ikot yung biyaya. Yun ang may tulong po namin sa iyo. Yan, may bigas kami. Tapos may korting pera dito ate. Ang pera sa kapos ngayon ay. So at least merong inabutan ni Kuya Val, no? Malaking tulong na yan. Maraming salamat. Wala na, inaubos na yung pera ni Kuya Val. Wala nang pera si Kuya Val. Maraming salamat. Yaman. Alright guys, hanggang dito na lang ang ating reaction video for today, no? At maraming salamat Kuya Val Santos Matubang sa walang sawang pagtulong sa mga mahirap na kailangan pang tulungan. Alright, at lalo na ni Kuya Brooks, maraming salamat. At sa lahat ng charity vloggers sa Kalingap guys, no? Continue lang tayo sa paglingap guys, no? Alright? So, hanggang dito na lang guys. Maraming salamat guys, no? It's me guys, Kalingap Super Mario. Signing off, hindi guwapo, pero may itsura. Bye-bye everyone! Go, go.